Statement ni Saldico kontra ni Sandro Marcos. Nag-fire back, tila bumerang ang isang mas malakas na bomba ang binitawan ni Sandro Marcos pabalik kay Saldico. Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon para malinaw sa taong bayan. Mas malakas na bomba. Paano binulabog ni Sandro Marcos ang mga pasabog ni Saldico? Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga kontraktor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, patatanggal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Alam mo yung pakiramdam na may isang taong araw-araw may bagong revelasyon. Pero sinasabi nila na kapag sinuri mo daw, parang may mali, parang pilit, parang scripted, parang galing sa taong mas maraming dapat ipaliwanag kaysa i-reveal. Well, hintayin mo lang dahil sa dulo nitong kwentong ito, maintindihan mo kung bakit sinasabi ng marami, hindi ito revelasyon, ito ay destabilisasyon. Pero bago tayo tumalon sa konklusyon, balikan muna natin ang isang pangalang paulit-ulit lumilitaw, Saldico. Ang pabig reveal na hindi naman totoo. Para kang nanonood ng low-budget series, may bida daw, may kontrabida daw, pero sa totoong buhay, minsan baliktad ang papel. Si Saldico, DDS champion, truth teller daw, biglang naglabas ng mga video, tuloy-tuloy, sunod-sunod, parang hindi nauubusan ng script. Pero kung totoo ang intensyon, bakit parang sobrang ganda ng timing? Bakit habang may mga kaso siyang hinahabol, bigla siya naging hero? Coincidence ba to o strategy? At ito ang twist. May intel, may impormasyon, may deal daw. Pero teka, huwag muna. Hindi pa yan ang pinakamalakas dahil ito ang totoong bomba. Nagsalita na si Sandro. Kung akala mo tapos na ang kwento pero hindi pa nagsisimula ang tunay na pasabog. Dahil ito na ang moment na hinihintay mo. Si Majority Leader Sandro Marcos na mismo ang sumagot. Hindi pa siya sumisigaw pero ramdam mo agad. Malinaw, diretso, walang paligoy-ligoy. Sabi niya sa kanyang post, anyone can sit abroad and spew lies. Boom! Unang linya pa lang, may tinamaan na at hindi lang basta tama, diretso sa sentro. At ito ang expose. Sino nga ba si Saldico? Bago ka lalo ma-curious, sagutin natin yung tanong na pumipigil sa isip mo. Pwede bang paniwalaan ni Saldico? Sabi ni Sandro, person with no credibility, architect of this mess, may vested interest, gusto lang pabagsakin ang administrasyon para makaiwas sa kaso. Kung iisipin mo, kung talagang inosente, bakit kailangan mula abroad pa manggagaling ang mga akusasyon? Bakit puro video pero walang solidong ebidensya? Bakit laging timing kapag kailangan niyang ilihis ang atensyon? Pero ito ang mas malaking tanong, sino ang tunay na naninira dito? Yung taong may trabaho, may mandato at humarap sa tao? O yung taong tumatakbo palayo sa batas habang nagba-vlog ng drama? The Great Saga, bakit siya tinanggal? Ito ang part na akala mong huling twist pero hindi pa pala. Sabi ni Sandro, Saldico wasn't removed dahil may nag-utos. Tinanggal siya dahil nakita ang kanyang greed. Hindi dahil sa politika, hindi dahil sa intriga, pero dahil sa korupsyon na nakikita mismo ng mga kasama niya sa Kongreso. Para bang sinasabi ng bawat membro, alam namin hindi ka totoo, nakita ka namin, tama na. At yung mga project na sinasagasa sa ilang distrito, hindi yan haka-haka, hindi yan kwentong barbero, documented, kita at totoo. Therefore, kung may sumasabog man ngayon, hindi revelasyon, kundi yung mga baho na matagal nang nakatago.
At ito ang final blow. Sino ang kriminal at sino ang leader? Ito na talaga yung hinihintay mo nung simula pa lamang. Ito ang sabi ni Sandro. Rizal Lico ay hindi journalist, hindi siya truth crusader, siya ay kriminal na umiiwas sa hustisya. Isang linya na sapat para ma-summarize ang lahat. Pero therefore, may mas malalim pang mensahe. Huwag pabubudol, huwag magpapagamit, huwag pahintulutang maloko ng taong may sariling interes. Kung may destabilization man, hindi galing sa gobyerno, hindi galing sa loob, hindi galing sa mga Marcos, galing ito sa taong hindi matanggap ang accountability. Kaya naman ang katotohanan ay ito, ayon kay Sandro. Hindi raw ito isang revelasyon, kundi isang destabilization. Ang tanong, kanino ka magiging panig? Kay Sandro ba o kay Saldico? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ingay, intriga at paninira, may isang katotohanan hindi nagbabago. Ito ang hustisya at pag-ibig ng ating Panginoon Diyos na laging nananaig. Sa politika, may mga taong nagtatago sa dilim, pero sa presensya ng ating Panginoon Jesus, lahat ay nalalantad. Therefore, ang tunay na liwanag ay siya lamang. At dito papasok ang paalala mula sa unang Korinto 13 verses 6 to 7. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Isang mensaheng tumatama sa puso ng mga nangyayari ngayon, na ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus, kaibigan, ay hindi kumakampi sa kasinungalingan. Hindi siya natutuwa sa gulo, sa panlilinlang o sa intriga. Siya ang ating Panginoon Diyos ng katotohanan na may dakilang habag at may makatarungang hustisya. At kahit may mga taong gumagawa ng ingay upang guluhin ang sambayanan, ang pag-ibig at katotohanan pa rin ng ating Panginoon Jesus ang mananatili hanggang sa huli. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaya naman kaibigan, kapatid, sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng mundo, may isang lugar ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng politika, pera o kapangyarihan. Ito ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon Jesus. Lumapit ka sa Kanya, isuko mo ang bigat, galit, takot, pagdududa at sugat ng puso mo. Siya ang pag-ibig na hindi nagsisinungaling. Ang Kanyang grasya ay sapat, ang Kanyang awa ay walang hanggan, at ang Kanyang hustisya ay ganap. Kaya naman kung napapagod ka na, kung nalilito ka na, kung naghahanap ka ng katotohanan at direksyon, tara kaibigan, lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may pusong naghahanap ng katotohanan at kapayapaan. Alam niyo po ang ingay ng mundo, ang kaguluhan, at ang mga taong nagkakalat ng kasinungalingan. Ngunit alam din namin, o aming Panginoon Diyos, na ang iyong pag-ibig, ang tunay na ilaw sa gitna ng dilim. Naway gabayan niyo po kami. Mula po sa inyong luklukan ng langit, bigyan niyo po kami ng karunungan at tulungan niyo po kami manindigan sa katotohanan. Inaanyayahan po namin kayo parati, Panginoon Diyos, ang aming Panginoon Jesus sa aming puso, na pumasok sa aming mga puso. Puriin niyo po kami ng iyong biyaya, awa, pag-ibig at hustisya. At amin na pong isinusuko sa iyo ang aming buhay. At kayo po ang magiging Panginoon po namin at tagapagligtas mula ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan dahil napakabuti niyo po sa amin at patnubayan niyo po kami, at alagaan po ang aming bayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.